Malamig na tinitigan ni Guning si Zhao Conglin, na ikinasindak niya. Hindi siya maaaring maging mas pamilyar sa gayong matalas na tingin, at hinding-hindi ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Ang batang babae na ito ay hindi maaaring maging simple. Nilalayon ni Guning na takutin si Zhao Conglin. Nang makitang siya ay natakot, sinabi ni Guning, ito ang kabayaran ng pagpapahiya sa akin. Kung maulit man, hindi mo kakayanin ang resulta. Bagamat nakaramdam si Zhao Conglin ng pananakot sa kapangyarihan ni Guning, kinasusuklaman niya ito hanggang sa mamatay. Kaya, hindi siya susuko sa paghihiganti kay Guning. Nanatili siyang tahimik dahil lang sa sobrang sugat niya. Nang makitang napakalakas ni Guning, parang pamilyar ang isang babae mula sa grupo ni Zhao Conglin. Oh, biglang sabi ng babae na nakatawag ng atensyon ng mga tao. Siya ang batang babae na nagligtas sa sugatang babaeng fan sa airport kahapon. Itinuro ng babae si Guning sa pananabik. Nakilala ng babae ang mukha ni Guning. Ano? Siya ang batang babae na nagligtas sa sugatang babaeng fan sa airport kahapon. Siya ba? Nang marinig iyon, lahat ng nakarinig ng balita ay nagulat. Agad namang kinuha ng isa sa kanila ang kanyang phone at tinignan ang picture. Jesus! Siya iyon. Tara na, sinabi ni Guning kay Panziro, hindi niya gusto ang maingay na karamihan. Nauna siyang mag-isa, mabilis na sinundan ni Panziro. Samantala, may mga nag-post ng mga video ng kanilang away sa internet at muli itong nag-viral. Ang mga video ay naka-attach na may isang paglalarawan ng kanilang salungatan, kaya ang karamihan ay sumuporta kay Guning. Gayunpaman, mayroon ding minorya na pamuna kay Guning na nagsasabing siya ay masama. Ang mga gumagamit ng internet na may iba't ibang opinyon ay nakipagtalo sa isa't isa tungkol sa sikat na balitang ito. Unti-unting bumababa ang mga pagbatikos sa ugali ni Guning. Si Guning, sa kabilang banda, ay walang pakialam dito, dahil alam niyang tama ang kanyang ginawa. Mga ad ng Pub Future. Boss, naglalaro ka ba ng horse betting? Tanong ni Panziro. Hindi, sabi ni Guning. Pagkatapos, ipinakilala ni Panziro ang pagtaya sa kabayo kay Guning. Sa bawat karera, magkakaroon ng 12 kabayo. Bago magsimula ang karera, ang mga punter, isa, ay pipili ng kabayo na pinakamalamang na manalo. At punan ang numero nito kasama ng halagang gusto nilang taya sa tiket ng horse racing lottery, pagkatapos ay ibibigay nila ito sa service counter para sa pagre-record. Pagkatapos ng karera, kung ang resulta ay pareho sa taya ng mga punters, ang mga punter ay makakakuha ng reward ayon sa ratio ng pagtaya. Bilang karagdagan, mayroong maraming uri ng pagtaya sa karera ng kabayo. Ang ibig sabihin ng win ay ang mga punter ay tumaya na kanilang piniling kabayo ang mauna sa isang karera. Ang ibig sabihin ng place ay ang mga punter ay naglagay ng taya na ang kanilang piniling kabayo ay isa sa pagpili ng 3 kabayo sa isang karera. Ang ibig sabihin ng quinella ay ang mga punter ay tumaya na sa kanilang mga piniling kabayo ang magiging una at pangalawang kabayo sa isang karera. Ang ibig sabihin ng trio ay ang mga punter ay tumaya na sa kanilang mga piniling kabayo ang magiging 3 kabayo sa anumang pagkakasunod-sunod sa isang karera. Bukod sa mga iyon, mayroong maraming iba pang mga uri ng pagtaya, tulad ng first apat, quartet, tierce, at iba pa. Kung naisip ng mga punter na hindi sapat na kasiyahan ang tumaya sa isang karera lamang, maaari nilang piliin na tumaya sa iba pang karera sa isang grupo, na tinatawag na all-up. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng mga taya sa pareho o magkaibang mga pool ng pagtaya para sa 2 hanggang 6 na karera. Ang anumang sa dibidendo mula sa isang nanalong leg ay karapatan na dadalhin pasulong at muling ay invest sa kasunod na leg na tinukoy sa pagpili ng taya ng mga punter. Upang maranasan ang libangan sa pagtaya at dagdagan ang hamon, maaari ring magpakita alang ng mga punter ang mga multi-race pool o pool na may posibleng jackpot. Ang isang punter ay maaaring manalo ng ilang milyong yuan mula sa isang karera sa pamamagitan nito. Si Guning, sa pamamagitan ng kanyang Jade Eyes, ay madaling nakilala ang mabubuting kabayo mula sa masasama,
ngunit mahirap pa ring malaman ang mga resulta, dahil ang mga resulta ay maaaring ayusin muna. Boss, sinong kabayo ang tataya mo? Kaya kung tumaya para sa iyo, sabi ni Panziro para pasayahin si Guning. Mga ad ng Pub Future. Salamat, ako na mismo ang gagawa. Tumanggi si Guning. Hindi niya payagan ang mga lalaki, maliban kay Leng Xiaoteng, na nagbabayad ng kanyang mga babayaran. Dahil tumanggi si Guning, hindi na ipilit ni Panziro. Alam niyang mayaman si Guning. Lord Pan, tumaya ka para sa akin please. Sabi ni Xia Zhao, nagpapakyut sa harap ni Panziro. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ginawa niya ito dahil kay Guning, kundi dahil parehong pusta sina Guanbin at Gao Yongkang para sa kanilang mga kasamang babae. Ayaw ni Xia Zhao na maging kakaiba, kung hindi ay pagtawanan siya ng ibang babae. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Fine, ibigay mo na lang sa akin ang iyong lottery ticket pagkatapos mong punan ito. Hindi siya tinanggihan ni Panziro. Siya ay gumastos ng maraming pera sa mga kababaihan, at walang pakialam sa isang taya. Sa pahintulot ni Panziro, si Xia Zhao ay nasa sabik at tumakbo para kumuha ng lottery ticket para punan. Siyempre, wala siyang alam sa pagtaya sa kabayo, kaya naiintindihan niya na nagsasayang lang siya ng pera para sa kasiyahan. Sa totoo lang, walang gaanong pera si Xia Zhao, dahil ang mayayamang tagapagmana ay bibili lamang ng mamahaling bag, damit, at make-up para sa kanya, ngunit bihira siyang bigyan ng pera. Anong mga uri ng pagtaya ang karaniwan mong pinipili? Tanong ni Guning kay Panziro. Sa tingin ko ang iba ay komplikado, kaya pinili ko ang win, at tumaya ako sa no. 5. Sabi ni Panziro. Naisip niya na ang no. 5 na kabayo ang pinakamalamang na manalo. Wala siyang ideya kung paano gumawa ng mahusay na paghuhusga tungkol sa mapagkompetensyang estado ng kabayo sa pamamagitan ng kulay ng Amerika, bilis, mata at pagpapawis ng kabayo. Simpleng ginawa niya ang kanyang desisyon ng random. I don't think that no. 5 is a good choice. Sa halip, mas malamang na manalo ang no. 4, 7 at 10, sabi ni Guning. Bagamat nagbibigay siya ng mga pahiwatig kay Panziro, hindi niya ito pipilitin na sundin ang kanyang opinyon dahil hindi siya 100% sigurado na tama siya. Sa mga mata ni Panziro, si Guning ay makapangyarihan. Dahil sinabi iyon ni Guning, tiyak na susundin niya ang kanyang pangunguna. Kahit na matalo sila, hindi niya masisisi si Guning. Hindi iniwasan ni Guning si Panziro at nagpadala ng isinulat ang mga numerong pinagpustahan niya. Tumaya siya sa lahat ng numerong napili niya, dahil malamang na manalo siya sa kasong iyon. Hindi gaanong magastos ang pagtaya, at malaki ang posibilidad. Kung nanalo lang si Guning sa kalahati ng mga taya, maaari siyang kumita ng mahigit 10 milyong yuan sa huli. Boss, maaari ba akong tumaya ng katulad ng sa iyo? Tanong ni Panziro. Oo naman, walang pakialam si Guning. Isinulat niya ang mga numero sa harapan niya para hayaan siyang sundan siya. Salamat, kinopya ni Panziro ang mga tiket sa lottery ni Guning. Kung mabaygo sila, huwag mo akong sisihin, sabi ni Guning. Siyempre hindi, sabi ni Panziro. Kayang-kaya naman niya ang resulta. Ang natitirang mga tao sa kanilang grupo ay abala lahat sa pagpuno sa kanilang mga tiket sa lottery, at walang ideya na kinopya ni Panziro ang kay Guning. Pagkatapos nilang tumaya, sabay silang pumunta sa VIP room. Malaki ang VIP room at kayang tumanggap ng humigit kumulang 20 tao. Ang harap na bahagi ng VIP room ay isang glass wall, kaya natatanaw nila ito sa labas. Maliban doon, may 6 na LED screen sa kaliwang dingding, na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng track, kaya malinaw nilang panoorin ang mga karera. Dahil sa nangyari, nanatiling tahimik si Guanbin at ang iba pa sa buong oras. Si Panziro, sa kabilang banda, ay abala sa paglilingkod kay Guning. Binuhusan niya ito ng isang tasa ng tsaa at tinanong kung gusto niya ang mga dessert. Natuwa si Guning, ngunit miyembro siya ng kanyang koponan, hindi ang kanyang tagapaglingkod.
Sige, hindi na ako bata, at hindi mo na ako kailangang alagaan. Magsisimula na ang karera. Sa tingin ko, mas dapat kang tumutok sa iyong mga kabayo. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Nang marinig iyon, iniwan ni Panzero si Guning mag-isa at pumunta para manood ng kompetisyon. Bagamat wala siyang pakialam sa resulta, nakakapanabot na karanasang panoorin ang karera ng kabayo. Ready, go! 12 kabayo ang sumugod sa unahan sa patnubay ng mga hinete. Ang host ay nagpapaliwanag at nagkomento sa daan, at ang kanyang boses ay kumalat sa lahat ng sulok ng field na ito sa pamamagitan ng mga amplifier. May ilang kabayo ang nanguna sa karera sa simula. Ngunit unti-unting nahuhulog, habang ang ilan ay medyo mabagal sa pagtakbo noong kasisimula pa lang ng karera at biglang bumilis pagkaraan ng ilang sandali. No. 7 ang kabayong pinagpustahan ni Guning. Panay ang takbo nito sa gitna ng mga kabayo. At nang matapos nito ang 2/3 ng track, nagsimula itong lumampas sa lahat ng iba pang mga kabayo sa harap nito, at sa wakas ay naiwan sila ng malayo. Hindi. 7. Hindi. 7. No. 7. Tumalon sa tuwa si Panzero, sumigaw ng no. 7. Malaki ang posibilidad na manalo ang no. 7. Mga ad ng pub future. Sa huli, ang no. 7 na kabayo ang unang tumawid sa finish line, na sinundan ng no. 4 na sinundan ng no. 10 sa karera. Tuwang-tuwa si Panzero at tumingin kay Guning ng may labis na paghanga. Boss, ang galing mo. Nang marinig iyon, nalaman ng lahat na si Panzero ay naglagay ng parehong taya tulad ni Guning, at lahat sila ay humanga sa kanya nang ihayag ang mga resulta. Sa kabuuan, nanalo si Guning sa kalahati ng kanyang mga taya, at kumita ng 10 milyong yuan. Gayunpaman, nawala lahat si Guanbin at ang iba pa. Ito ang unang pagkakataon na si Panzero ay gumawa ng napakaraming pera mula sa karera ng kabayo, at siya ay labis na nabigla. Ang host ng horse racing na ito ay namangha din na sina Guning at Panzero ay parehong nanalo ng napakalaking halaga ng pera. At napakabata pa nila. Sa totoo lang, kung sila ay naglagay ng mas mataas na taya, sila ay kumita ng mas maraming pera. Nang pumunta sina Panzero at Guning para kunin ang kanilang mga reward, napalibutan sila ng ibang tao sa field. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ni Panzero, marami ang sasagasaan at itatanong ang bawat detalye ng kanilang taya. Pagkatapos, sabay silang umalis. Excited si Panzero dahil kumita siya ng araw na iyon, kaya napagpasyahan niyang bayaran ang lahat ng mga bayarin kahit saan sila magsaya sa mga susunod na oras. Sa kasamaang palad, si Guning ay may ibang bagay na dapat harapin, kaya hindi siya sumama sa kanila. Nadismaya si Panzero, ngunit hindi siya nagpumilit dahil abala si Guning. Iminungkahi ni Panzero na isakay si Guning, ngunit tumanggi siya. Bago siya umalis, pinaalalahanan ni Guning si Panzero na mag-ingat, dahil pakiramdam niya ay malapit nang lumapit sa kanya si Zhao Conglin. Alam din ni Panzero na si Zhao Conglin ay masama at malupit, kaya pupunta siya sa isang lugar na hindi mangangahas na manggulo si Zhao Conglin. Pagkatapos nilang maghiwalay, tinawag ni Guning si Tang Haifeng. Mas masaya si Tang Haifeng nang matanggap ang tawag ni Guning. Girl Gu, libre ka ba ngayon? Oo, kaya tinawag kitang lolo. Gusto mo bang lumabas para kumain kasama ako mamayang hapon? Inanyayahan ni Guning. Mga ad ng pub future. Siyempre, pero hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pwede mo ba akong bisitahin sa bahay ko at sabay tayong maghapunan? Gusto ni Tang Haifeng na pumunta si Guning sa bahay ng pamilyang Tang, kaya nagsinungaling siya. Itinuring na niya ito bilang kanyang apo, at gusto niyang bisitahin nito ang kanyang tahanan. Naunawaan ni Guning na nagsisinungaling si Tang Haifeng, ngunit naisip din niyang bisitahin ang bahay ng pamilyang Tang. Sila ay isang pamilya kung tutuusin, at gusto niyang makilala ang iba pang miyembro ng Tang family upang makita kung sila ay maluwag. Ayaw ni Guning na mabuli si Guman sa hinaharap. Oo naman, sumang-ayon si Guning. Nang marinig iyon, natuwa si Tang Haifeng. Nasaan ka ngayon?
Maaari akong magpadala ng tsuper para sunduin ka. Sinabi ni Guning kay Tang Haifeng ang kanyang lokasyon. Nagkataon lang na hindi kalayuan ang horse racing field sa bahay ng pamilya Tang, at kalahating oras lang ang biyahe para makarating doon kung walang traffic jams. Habang naghihintay siya, pumunta si Guning sa isang lugar para kunin ang kanyang malita mula sa kanyang telepathic eye space. Nasa biyahe siya, at kakaiba kung wala siyang anumang malita. Kailangan din niyang maglabas ng isang bagay sa pamilya Tang, at hindi magiging komportable na gawin iyon doon. Makalipas ang kalahating oras, may human-ong sasakyan sa harap ni Guning. Ang taong dumating para sunduin si Guning ay tinawag na Tang Wen. Miss Gu, ikinagalak kitang makilala. Bumaba si Tang Wen sa kotse at binati si Guning. Ikinagalak na makilala ka rin, Uncle Tang, sabi ni Guning. Si Tang Wen ay 35 taong gulang, kaya tinawag niya itong tiyuhin. Pinuntahan muna ni Tang Wen ang pinto ng kotse para kay Guning, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang malita sa trunk. Ang pamilyang Tang ay angno. Isang pinakamayamang pamilya sa City B, at sila ay tumira sa isang lumang bahay na may mahabang kasaysayan. Kahit na ang lumang bahay ay matatagpuan medyo malayo sa downtown, ito ay hindi mabibili ng salapi dahil sa kasaysayan nito. Marami ring high-end na villa sa paligid nito. Ang bahay ng pamilyang Tang ay luma na, ngunit ito ay naitayo na muli at pinalawak. Ngayon, ang bahay ng pamilyang Tang ay halos 2,000 metro kwadrado, at karamihan sa mga ito ay natatakpan ng mga berdeng halaman. Ang pangunahing buhay na gusali sa napakalaking bahay ay humigit kumulang 600 metro kwadrado. Ang gayong hindi mabibili sa bahay na may mahabang kasaysayan ay bihira. Ngunit hindi ang pinakamaluho, dahil hindi lahat ng mayamang tao ay titira sa isang marangyang bahay upang tumugma sa kanyang pagkakakilanlan. Ang kanilang mga mayayaman ay gustong panatilihing mababa ang profile. Nang ang sasakyan ay katatapos lamang na dumaan sa gate ng bahay ng pamilyang Tang, nakita ni Guning si Tang Haifeng na naghihintay sa labas ng pangunahing gusali. Dumaan ang sasakyan sa harapang hardin at huminto sa harap ng pangunahing gusaling nakatira. Isang domestic servant ang nagpunta upang buksan ang pinto ng kotse, at lumabas si Guning. Nang makita si Tang Haifeng, tinukso ni Guning. Lolo, akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Bakit hindi ka nanatili sa loob, ngunit sa halip ay lumabas upang salubungin ako? Naunawaan ni Master Tang na nagbibiro si Guning, ngunit hindi siya nakaramdam ng kahihiyan. Well, nahuli mo ako, pero gusto ko lang bisitahin mo ako sa bahay. Magiliw na ngumiti si Guning, ngunit hindi ito nagsalita. Pasok kayo sa loob. Malamig dito sa labas, sabi ni Tang Haifeng. Lumapit si Guning at inalayan si Tang Haifeng sa paglalakad papasok. Lolo, kumusta ang iyong katawan kamakailan? Tanong ni Guning na may pag-aalala. Napakagaling. Salamat sa tulong mo, gumaling na ako sa sakit sa puso, at lumalakas na ako, para akong mas bata ng 20 taon ngayon. Sa pagsasabi niyan, mas masaya si Tang Haifeng. Ang mga matatanda ay higit na nagmamalasakit sa kanilang pisikal na kalagayan, at walang sino man ang nagnanais na pahirapan ng mga sakit. Nang makapasok na sila sa bulwagan at makaupo, nakalagay na sa mesa ang mga tasa ng tsaa, prutas, at panghimagas. Girl Gu, kumain ka ng mga prutas at dessert kung gusto mo. Kunin mo na lang ito bilang iyong sariling tahanan. Malamang ay medyo late na tayo maghapunan dahil inimbitahan ko ang iyong mga tiyuhin na sumama sa atin ngayong gabi, sabi ni Tang Haifeng. Oo naman, walang problema, sagot ni Guning. Inaasahan niyang makilala si Tang Yunfan. Bagamat nakita niya ang kanyang larawan, gusto niyang makilala siya ng personal. Sa oras na ito, lumabas ang kasambahay na si Quan Bo ang na may dalang isang plato ng bagong lutong na dessert. Nang makita niya si Guning, nagulat siya. Ang mga katangian ng babaeng ito ay talagang katulad ng kay Lord Tang noong siya ay bata pa. Ang housekeeper ay naglingkod sa pamilya Tang sa loob ng mahigit 20 taon, at siya ay nasa edad 50 na ngayon, kaya natural na alam niya kung ano ang hitsura ni Tang Yunfan sa murang edad.
May magandang impresyon si Quan Boang kay Guning matapos niya itong makita ng personal at napansin na kamukha niya si Tang Yunfan. Sa totoo lang, umaasa rin siya na si Guning ay maaaring maging anak ni Tang Yunfan. Kung ganoon, hindi mag-iisa si Tang Yunfan sa buong buhay na ito. Girl Gu, ito ang aming kasambahay, maaari mo na lang siyang tawaging Uncle Quan. Nagpakilala si Tang Haifeng kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Nice to meet you, Uncle Quan, magalang na sabi ni Guning, tumayo para batiin si Quan Boang. Ikinagagalak din kitang makilala, Miss Gu. Please have a seat, sagot ni Quan Boang. Matapos makipag-chat saglit kay Tang Haifeng, umalis si Guning patungo sa banyo. Isang binata ang tumakbo sa bulwagan mula sa labas na sumisigaw, Lolo, nakauwi na ako. Nang makitang napakakulit ni Tang Jakay, pinagalitan siya ni Tang Haifeng. Huwag ka kasing tumakbo ng mabilis. Paano kung may nabangga ka? Halos matambangan ni Tang Jakay ang kasambahay ng tumakbo ito papasok. Pinunasan ni Tang Jakay ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko na uulitin. Nang sabihin iyon, nilinggan ni Tang Jakay ang silid, ngunit hindi nakita si Guning. Siya ay labis na nadismaya. Lolo, di ba sabi mo nakauwi na ang nakababatang kapatid ko? Nasaan siya? Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Tumakbo siya pauwi nang sabihin sa kanya ng kanyang lolo na si Guning ay nasa bahay ng pamilyang Tang. Pero sa pagmamadali niya ay wala siyang nakitang babae kaya naisip niya na baka naiinip ang lolo niya at naipit siya sa pag-uwi. Hindi pa nakilala ni Tang Jakay si Guning, ngunit napahanga na siya ni Guning mula sa paglalarawan ni Tang Haifeng, at gustong-gusto niyang maging nakababatang kapatid niya ito. Samantala, nakaramdam ng kaba si Tang Jakay, dahil hindi siya sigurado kung magugustuhan siya ni Guning bilang kanyang nakatatandang kapatid. Laging gusto ni Tang Jakay ang isang batang kapatid na babae. Sa kasamaang palad, mayroon lamang siyang isang mas matandang pinsan na babae. At saka, ang kanyang nakatatandang babaeng pinsan ay hindi kaibig-ibig, dahil lumaki ito sa base militar at palagi siyang binubuli. Bagamat ilang taon na rin siyang sinanay sa base militar at alam kung paano ipagtanggol ang sarili, halos hindi siya maihahambing kay Cao Wenshin, na kanyang nakatatandang babaeng pinsan. Siyempre, iyon lang ang paraan nila para magkasundo sila. Hindi ibig sabihin na hindi nagustuhan ni Cao Wenshin si Tang Jakay, bagamat madalas niya itong binubuli. Nais ni Cao Wenshin na maglingkod sa hukbo o pulis, ngunit hindi siya pinayagan ng pamilya Cao na gawin iyon. Ang mga iyon ay mapanganib na mga trabaho, at si Cao Wenshin ay masyadong mapusok para maging isang sundalo o isang policewoman. Sa makatuwid, si Cao Wenshin ay wala pa ring trabaho sa ngayon, at naramdamang naaanod. Gayunpaman, ang pamilya Cao at ang pamilyang Tang ay napakayaman, at nagawa niyang mamuhay ng mayaman nang walang ginagawa. Kaya naman, walang pakialam ang kanyang pamilya kung may trabaho man siya o wala. Mga ad ng Pub Future. Nasa banyo siya, sabi ni Tang Haifeng. Nang marinig na nandito si Guning, natuwa si Tang Jakay. Sa ikalawang pagupo ni Tang Jakay, lumabas si Guning. Nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang natulala. Nakilala ni Guning si Tang Jakay sa unang tingin. Sa kabilang banda, naisip ni Tang Jakay na mukhang pamilyar si Guning. Ah! Ikaw pala. Inikat ni Tang Jakay ang kanyang mga mata sa gulat at biglang tumayo sa tuwa. Nang marinig iyon, na-curious si Tang Haifeng. Jakay, kilala mo ba si Girl Gu? Naisip ni Guning na malamang na nabasa niya ang kanilang balita tungkol sa kanya sa internet, dahil hindi pa sila nagkikita noon. Tama siya. Walang oras si Tang Jakay para sagutin ang tanong ni Tang Haifeng, ngunit nagpadala si Guning, nailigtas mo ba ang isang nasugatang babae sa airport kahapon? At sinipa mo ba si Zhao Conglin ilang metro ang layo sa field ng horse racing ngayon? At nanalo ka ba sa lahat ng taya at kumita ng 10 milyong yuan sa loob ng isang araw? Nang marinig ang sinabi ni Tang Jakay, si Tang Haifeng ay nagulat din. Narinig niya ang balita ng stampede sa paliparan,
ngunit wala siyang narinig tungkol sa karera ng kabayo. Nakakagulat din ang balita na si Guning ay kumita ng 10 milyon sa pagtaya sa kabayo. Hindi binasa ni Tang Jakay ang balita ng horse racing field sa internet, narinig niya ito sa kaibigan. Ang batang tagapagmana ng karera ng kabayo ay mabuting kaibigan ni Tang Jakay, at sinabi niya kay Tang Jakay ang lahat. Sa hindi pagkakataon, ang batang babae na sumikat sa karera ng kabayo sa isang araw ay si Guning, at siya ay nasa tahanan ni Tang Jakay ngayon. Oo, ako iyon, ngumiti si Guning. Si Guning ay hindi nagpakita ng anumang pagmamataas o pagmamataas, dahil hindi ito malaking bagay para sa kanya. Jesus! Napakagaling mo, bulalas ni Tang Jakay. Talagang hinangaan niya ngayon si Guning, tapos tumawa siya. Haha. Kapag nalaman ni Uyang at ng iba ko pang mga kaibigan na ang babaeng nakagulat sa kanila ay ang nakababatang kapatid ko, magseselos sila. Si Uyang ay ang batang tagapagmana ng karera ng kabayo, si Uyang si Yuan. Si Tang Jakay ay hindi nakaramdam ng awkward nang sabihin niya ang, aking nakababatang kapatid na babae, ngunit nagulat si Guning. Talagang tinatrato siya ni Tang Jakay na parang miyembro siya ng kanyang pamilya. Ipinakita rin nito na si Tang Jakay ay mabait. Pagkatapos noon, tinitigan ni Tang Jakay si Guning ng may pananabik. Aking nakababatang kapatid na babae, tawagin mo akong kuya mo. Bagamat hindi pa sanay si Guning na tawagin siyang kapatid, ginawa pa rin niya ito para hindi siya magalit. Kuya, sabi ni Guning. Haha. May nakababatang kapatid na ako ngayon. Dahil tinatawag mo na akong kuya, paprotektahan na kita mo lang ngayon. Tumawa ng malakas si Tang Jakay, ngunit bigla niyang napagtanto na siya ay mali. O hindi. Sa tingin ko ikaw ang dapat magprotekta sa akin, dahil napakasamang babae ni Cao Wenshin. Darating siya mamaya, at malamang na ay bully ako ulit. Kailangan mo akong protektahan, please. Walang pag-aalinlangan si Tang Jakay kay Guning, na para bang si Guning ang kanyang amo, sa halip na ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Haha, humagalpak ng tawa si Guning. Naisip niya na si Tang Jakay ay medyo nakakatawa. Tang Jakay, binatukan siya ni Tang Haifeng. Hindi inisip ni Tang Jakay na ito ay isang malaking bagay at nakipagtalo. Lolo, bakit hindi mo sabihin kay Cao Wenshin na itigil na ang pang-aapi sa akin? Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Nay na si Tang Haifeng, ngunit hindi umimik. Kung mapipigilan niya si Cao Wenshin na isang spoiled, makulit na babae, ginawa na niya ito. Pakiusap, tulungan mo ako. Kung wala ang sagot ni Guning, hindi ito ibinigay ni Tang Jakay. Mabuti, sabi ni Guning. Sa totoo lang, gusto niyang makilala ang nakatatandang babaeng pinsan ni Tang Jakay. Nang makitang naiirita si Tang Haifeng, agad na iniba ni Guning ang paksa. Lolo, maligayang bagong taon, nasaan ang aking pulang sobra? Pagkasabi niyan, inilahad niya ang kanyang mga kamay para sa pulang sobra. Natuwa si Tang Haifeng. Haha, mayaman ka na ngayon, gusto mo pa ba ang red envelope ko? Mga ad ng Pub Future. Bagamat nagbibiro si Tang Haifeng, inilabas niya kaagad ang pulang sobra. Well, ikaw ang lolo ko. Iba kasi eh. Gusto ko ng good luck mula sa iyo, nakangiting sabi ni Guning nang makuha niya ang pulang sobra mula kay Tang Haifeng. Hindi ako kukuha ng pulang sobra mula sa mga taong hindi ko pinapahalagahan. Hindi nagsisinungaling si Guning. Sa alinmang paraan, nadama ni Tang Haifeng ang pagkaantig. Hindi binuksan ni Guning ang pulang sobra sa harap mismo ni Tang Haifeng, ngunit ginamit niya ang kanyang jade eyes upang makita kung ano ang nasa loob. May bank card sa loob nito, ngunit hindi alam ni Guning kung gaano karaming pera ang nasa account. Anyway, malamang na marami ito. Inilabas ni Guning ang pulang sobra na ibibigay din niya bilang regalo kay Master Tang. Iyon ang paraan ng pakikisalamuha. Lolo, naghanda din ako ng regalo sa iyo sa bagong taon. Sabi ni Guning at naglakad papunta sa kanyang malita. Ano ito? Si Tang Jakay at Tang Haifeng ay parehong mausisa.
Naunawaan ni Tang Haifeng na ang regalo ay dapat na espesyal. Sa katunayan, kahit anong ipadala ni Guning sa kanya, tatanggapin niya ito ng may kasiyahan. Nag-aalala lang siya na padadalhan siya ni Guning ng napakamahal na regalo, at makonsensya siyang tanggapin ito. Hindi magiging sorpresa kung direktang sasabihin ko sa iyo, kaya kailangan mong buksan ito mismo, sabi ni Guning. Binuksan niya ang kanyang malita at inilabas ang isang katamtamang laki ng kahon ng papel. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik kay Tang Haifeng at iniabot ang regalo sa kanya. Kinuha ito ni Tang Haifeng nang may pagkamausisa at inilagay sa mesa. Lumapit kaagad si Tang Jakay. Binuksan ang kahon, at may isang bagay na nakabalot sa isang pulang tela. Maingat na binuksan ni Tang Haifeng ang pulang tela, at namangha nang makita kung ano ang nasa loob. Ito ay isang Sankei Camel mula sa Tang Dynasty. Nakilala ito ni Tang Haifeng sa unang tingin, at naniniwala siya na ito ay dapat na totoo dahil ito ay regalo mula kay Guning. Ang Sankei Camel na ito ay tiyak na isa sa mga antik na kinuha ni Guning mula sa sinaunang libingan kahapon. Ang Tang Sankei ay isang versatile na uri ng dekorasyon sa Chinese pottery na gumagamit ng glazes o slip, na pangunahin sa tatlong kulay ng brown, green, at isang creamy off-white. Ito ay partikular na nauugnay sa dinastiyang Tang. Ang Sankei Camel na ito ay 87 sentimetro ang taas at 61 sentimetro ang lapad. Mayroon itong double humps na ang isa ay nakahilig sa kaliwa at ang isa ay nakahilig sa kanan. Ang buong katawan ay higit sa lahat ay brown glaze, na may iba't ibang kulay ng berde, puti at dilaw na kulay sa pagitan. Ang kamelyo ay tumungo, at ang mga sako ay isinabot sa pagitan ng dalawang taluktok. Ang magkabilang gilid ng mga bag ay isinabot gamit ang mga hila, tekor, patag na kaldero, mga pantog ng tubig, at iba pa. Mga ad ng pub future. Walang alam si Tang Jakay tungkol sa mga antigo, ngunit alam din niya na ito ay si Tang Sankei. Wow, dapat itong isang anti-gang mula sa dinastiyang Tang. Siguro mahal. Napaka-generous mo, sabi ni Tang Jakay kay Guning. Ngumiti si Guning. Hindi naman. Hindi ko sinasadyang natagpuan ito at ito ay naging totoo. Ayaw ni Guning na makonsensya si Tang Haifeng, dahil hindi siya gumastos ng malaking pera dito. Bukod dito, sinabi rin niya kay Tang Haifeng na totoo ito kung sakaling may pagdududa siya. Gayunpaman, sa tingin ko ang Sankei Camel na ito ay masyadong mahalaga. Hindi pa rin naisip ni Tang Haifeng na dapat niyang tanggapin ang regalong ito na hindi kahit 12 ng milyong yuan. Lolo, kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, hindi ko rin tatanggapin ang iyong pulang sobra, sabi ni Guning, at nagkunwaring hindi nasisiyahan. Well, nag-alinlangan si Tang Haifeng. Ang kanyang pulang sobra ay halos hindi maihahambing sa Sankei Camel na ito. At, gusto ko ring humingi ng pabor kay Lolo. Upang hayaang tanggapin ni Tang Haifeng ang kanyang regalo, nag-isip si Guning ng isang bagay para humingi ng tulong sa kanya. Siyempre tutulungan kita, kahit wala itong Sankei Camel, sabi ni Tang Haifeng. The thing is, I found a jewelry company a while ago, and I want to open a branch in City B now. Gayunpaman, hindi ako pamilyar sa City B, kaya gusto kong tulungan ako ni Lolo na makahanap ng isang tindahan na may magandang lokasyon kasama ang isang mahusay na manager, sabi ni Guning. Naisip niya ang ideya, dahil abala siya ngayon sa trabaho kaya halos wala na siyang oras sa branch. Kaya naman, dinala ito ni Guning ngayon dahil gusto niyang tanggapin ni Tang Haifeng ang kanyang regalo ng walang pag-aalinlangan. At binalak niyang gamitin ang dahilan na kailangan niya ang kanilang promosyon mamaya kapag siya ay magbibigay ng alahas sa mga kababaihan sa Tang family. Walang problema, sumagot si Tang Haifeng ng may kasiglahan. Gayunpaman, itong Sankei Camel. Lolo, pinutol siya ni Guning. Itinuring mo pa rin ba akong miyembro ng iyong pamilya? Siyempre gusto ko, agad na sinabi ni Tang Haifeng. Kung ganoon ay tanggapin mo ito. Kapag tumanggi kang gawin iyon, aalis ako kaagad at itatapon ito sa basurahan. Si Guning ay kumilos na parang spoiled na makulat na bata. Ikaw,
Bagamat alam niyang sinasadya ni Guning, naiinis pa rin si Tang Haifeng. Talagang natatakot siya na itapon ni Guning ang Sankey Camel na ito, na isang malaking kawalan. Fine, tatanggapin ko, okay. Nakompromiso si Tang Haifeng. Napangiti si Guning ng may kasiyahan. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3 Pound 1N. Nang makitang mahusay na hinahawakan ni Guning si Master Tang, hindi mapigilan ni Tang Jakay na humanga sa kanya. Ang galing mo umarte. Interesado ka bang maging artista? Maaari akong maging ahente mo. Nagbibiro din siya. Kalokohan, sabi ni Tang Haifeng. Sa tingin ko, ipinanganak si Girl Gu para maging big boss. Magiliw na ngumiti si Guning, ngunit hindi ito nagsalita. Pagkatapos nito, si Tang Haifeng ay nasobrahan sa Sankey Camel, at patuloy na tinitingnan ito mula sa iba't ibang anggulo, habang si Tang Jakay ay nakikipag-usap kay Guning. O para maging mas tiyak, parang si Tang Jakay ay patuloy na nagtanong kay Guning. Ate, kamusta ang pag-aaral mo? Ate, anong unibersidad ang paborito mo? Ate, bakit hindi ka pumasok sa isang unibersidad sa CTB? Ate, ang galing mo sa murang edad. Sanay ka sa kung fu, marunong kang magpagaling ng tao, marunong ka sa stone gambling at antique, at higit sa lahat, alam mo ang negosyo. Ate, papayag ka ba kung susundin ko ang pakay mo simula ngayon? Tang Jakay, tama na. Hindi na nakayanan ni Tang Haifeng ang kanyang ingay. Hindi nasisiyahan si Tang Haifeng, at naisara lamang ni Tang Jakay ang kanyang bibig. Oh, Girl Gu, bakit hindi ka manatili sa bahay na ito bago ka umalis sa CTB? Tanong ni Tang Haifeng kay Guning. Salamat, Lolo, ngunit sa palagay ko ay mananatili ako sa hotel. Magalang na tumanggi si Guning. May ideya nga siya na maglibot sa engranding bahay na ito, ngunit ayaw niyang manatili rito sa gabi, na hindi magiging komportable o komportable para sa kanya. Mga ad ng pub future. Tara ate, ang daming kwarto para kakaunti ang tao dito. Manatili ka lang sa amin. Sabi ni Tang Jakay. Salamat, ngunit mayroon akong ibang bagay na dapat harapin. Tumanggi muli si Guning. Dahil sinabi ni Guning, hindi na nagpumilit sina Tang Jakay at Tang Haifeng. Well, pwede mo ba akong bisitahin ng mas madalas basta libre ka sa CTB? Naiinip ako, sabi ni Tang Haifeng. Ngumiti si Guning. Walang problema, gayunpaman, uuwi na siya sa loob ng ilang araw. Bandang alas 5 ng hapon, dumating si Cao Wenshin. Pagkapasok niya ay nagtaas siya ng boses. Tang Jakay, nasaan ka ngayon? How dare you challenge me? At nasaan ang iyong katulong? Nang marinig ang boses, maliwanag na si Cao Wenshin ay may maapoy na ugali. Naisip ito kaagad ni Guning. Malamang na hinamon ni Tang Jakay si Cao Wenshin sa sandaling nangako siyang protektahan siya. Gayunpaman, ipinangako lamang niya na poprotektahan siya kapag binubuli siya ng iba. Paano ito naging isang hamon? Hindi ba siya natakot na baka matalo si Guning? Talagang naniniwala si Tang Jakay kay Guning. Dahil nagawang sip-a ni Guning si Zhao Canglin 3 metro ang layo, hindi dapat mahirapan para sa kanya na talunin si Cao Wenshin. Sa loob ng ilang segundo, tumakbo na si Cao Wenshin sa silid. Huwag kang sumigaw in public. Hindi ito magalang, pinuna ni Tang Haifeng, ngunit nakasanayan na niya ito. Gayunpaman, narito si Guning ngayon, kaya ayaw ni Tang Haifeng na takutin siya. Si Cao Wenshin ay hindi nakinig kay Tang Haifeng, gaya ng dati, ngunit nagulat siya nang makita niya si Guning. Tang Jakay, girlfriend mo ba ito? Maganda siya. Walang masisisi si Cao Wenshin sa pagkakamaling si Guning ay kasintahan ni Tang Jakay, dahil si Guning ay kaedad nila at isang estranghero. Bilang karagdagan, ito ang unang pagkakataon na si Tang Jakay ay nagdala ng isang batang babae sa bahay, kaya ito ay dapat na kanyang kasintahan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi siya. Medyo napahiya si Tang Jakay. Talaga, hindi siya pinaniwalaan ni Cao Wenshin. Siya ang bagong apo ni Lolo, sabi ni Tang Jakay.
Mga ad ng Pub Future. Oh, siya si Guning. Si Cao Wenshin ay namangha. Narinig ni Cao Wenshin si Guning mula kay Tang Haifeng, at hinangaan din niya si Guning. Ang pamilya Tang ay hindi kailanman naging iba ang pakikitungo sa mga tao dahil sa kanilang pinagmulang pamilya. Sa kabaligtaran, lahat sila ay mabait at nagpapasalamat. Hay! Tumayo si Guning at binati si Cao Wenshin. Hay! Ako si Cao Wenshin. Dahil bagong apo ka ng lolo ko, ikaw ang magiging nakababatang kapatid ko. Paprotektahan kita mula ngayon, sabi ni Cao Wenshin, at hinawakan ang balikat ni Guning na parang malapit na silang magkapatid. Iniligtas ni Guning ang kanyang lolo, kaya siya ang tagapagligtas ng pamilya Tang. Bilang karagdagan, si Guning ay napakahusay sa murang edad, na nag-iwan ng magandang impresyon kay Cao Wenshin. Sa makatuwid, tapat na tinuring siya ni Cao Wenshin bilang isang nakababatang kapatid na babae. Karaniwan, si Guning ay nag-aatubili na hawakan ng isang estranghero, ngunit wala siyang pakiramdam ng iPad-ong ni Cao Wenshin ang isang braso sa kanyang balikat. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Guning, ibinoka ni Tang Jakay ang kanyang bibig ng may paghamak. Kawili-wili. Gusto mo siyang protektahan. May kakayahan ka ba? Si Cao Wenshin ay natigilan sandali, pagkatapos ay nagtanong kay Tang Jakay ng walang katiyakan. Ang ibig mo bang sabihin ay ang katulong mo ay si Guning? Kakatawag lang ni Tang Jakay at sinabi sa kanya na nakahanap siya ng makakatalo sa kanya, na puro hamon sa mata ni Cao Wenshin, kaya tumakbo siya sa bahay ng pamilyang Tang. Oo, tama ka, pagmamalaki ni Tang Jakay. Lumingon si Cao Wenshin kay Guning. Nag-aaway ba kayo? Hindi dahil hindi naniniwala si Cao Wenshin kay Tang Jakay, ngunit iginagalang niya si Guning, at gustong marinig ang sagot mula sa bibig ni Guning. Oo, sabi ni Guning na may malungkot na ngiti. Great, tapos mag-away tayo. Kung matatalo mo ako, hindi ko na ibubuli si Tang Jakay, sabi ni Cao Wenshin. Siyempre pwede mong tanggihan. Hindi kita pipilitin. Si Cao Wenshin ay may matinding init ng ulo, ngunit mayroon din siyang paggalang sa iba at palaging tinutupad ang kanyang mga pangako. Gayunpaman, ang pamilya Tang ay isang exception, tulad ng Tang Jakay. Si Tang Jakay ay lubos na ayaw magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban kay Cao Wenshin, dahil siya ay binubugbog ni Cao Wenshin sa bawat pagkakataon. Aking mahal na kapatid, ang aking kinabukasan ay umaasa sa iyo ngayon, sabi ni Tang Jakay kay Guning at nagmamakaawa. Binigyan siya ni Guning ng isang nagbitiw na ngiti. Gagawin ko ang aking makakaya. Hindi lang dahil kay Tang Jakay, kundi dahil gusto din ni Guning na magkaroon ng kompetisyon kay Cao Wenshin. Gusto silang pigilan ni Tang Haifeng. Dahil hindi magandang bagay ang pag-aaway, at nag-aalala siyang baka sila ay masaktan, ngunit dahil pumayag silang dalawa, wala siyang magagawa, kaya pinaalalahanan na lang niya silang mag-ingat. Mag-ingat ka. Gagawin ko. Binigyan ni Cao Wenshin ang kanyang lolo ng isang perfunctory na sagot pagkatapos ay tumakbo sa bakuran, hinayla si Guning na sinundan ni Tang Jakay. Sinundan din sila ni Tang Haifeng sa paglalakad palabas. Sa bakuran, si Cao Wenshin at Guning ay nakatayo sa tapat ng isa't isa, habang si Tang Haifeng at Tang Jakay ay nakatayo 3 metro ang layo. Nagtanong si Cao Wenshin, handa ka na ba? Handa na ako, sabi ni Guning. Mahusay, magsimula tayo, sabi ni Cao Wenshin, at inatake kaagad si Guning. Hindi siya sigurado sa lakas ni Guning, kaya ginamit lang niya ang ikatlong bahagi ng kanyang lakas kung sakaling masaktan si Guning. Sa pagharap kay Cao Wenshin, hindi rin nag-abala si Guning na gumamit ng maraming lakas. Ang mga domestic servant sa pamilyang Tang ay nauna sa panonood ng laro. Sa simula, inakala nila na inis ni Guning si Cao Wenshin. Gayunpaman, dahil nanonood din sina Tang Jakay at Tang Haifeng, naunawaan nila na ito ay para lamang magsanay. Pagkatapos ng ilang paggalaw, nang makitang hindi naman mahina si Guning, nagsimulang umatake ng malakas si Cao Wenshin. Si Cao Wenshin ay mahusay sa pakikipaglaban, ngunit halos hindi pa rin maihahambing kay Guning.
Maaaring talunin ni Guning ang nangungunang Special Forces, at si Cao Wenshin ay kasing lakas lamang ng isang karaniwang sundalo. Sa makatuwid, gaano man niya kalakas ang pag-atake kay Guning, madaling makontrol siya ni Guning. Nang gamitin ni Cao Wenshin ang kanyang buong lakas, ngunit nabigo pa ring makakuha ng anumang kalamangan sa kompetisyon, naunawaan niya na halos hindi siya isang kalaban para kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Ayaw sumuko ni Cao Wenshin, kaya nagpumilit siya. Sa sandaling ito, isang itim na Bentley ang lumipat sa tarangkahan ng pamilyang Tang. Ito ang kotse ni Tang Yunfan. Nang makapasok na ang sasakyan sa gate, napansin ni Tang Yunfan ang dalawang batang babae na nag-aaway sa isa't isa. Kahit na mabilis kumilos si Guning, nakilala pa rin niya ito sa unang tingin. Nang makita si Guning, napatulala si Tang Yunfan. Siya yun. Bakit siya nandito? Naapektuhan ang mood ni Tang Yunfan nang lumitaw si Guning sa kanyang paningin, at hindi rin niya alam kung bakit. Nang makitang nag-aaway sila, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol kay Guning kahit na may kalamangan si Guning. Hindi naintindihan ni Tang Yunfan na ito ay dahil sa koneksyon sa dugo. Naramdaman ni Guning ang tingin ni Tang Yunfan at nakita rin siya. Bagamat iyon ang kaluluwa ni Tang Aining sa katawan ni Guning, mayroon siyang kakaibang pakiramdam habang kaharap ang biolohikal na ama ni Guning. Sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, ang ama ni Tang Aining ay isang lubos na masamang tao na nagtaksil sa kanyang ina at ginawa ang kanyang ina sa isang vegetative state. Kailangan din niyang sundin ang utos ng kanyang ama, ipagsapalaran ang kanyang buhay at gumawa ng masamang alang-alang sa buhay ng kanyang ina. Hindi na niya mababago ang nangyari, pero kaya niyang maghayganti. Nagpasya na siyang ganap na alisin sa pwesto ang pamilyang Tang na iyon. Sa pag-iisip niyan, naapektuhan ang emosyon ni Guning, at aksidente niyang nataman ang kaliwang balikat ni Cao Wenshin ng napakalakas at na-dislocate ang kaliwang balikat ni Cao Wenshin. Nasaktan si Cao Wenshin, ngunit hindi siya sumigaw sa sakit, dahil madalas siyang nasugatan sa mga taon ng pagsasanay ng kung fu. Nagulat ang lahat sa aksidente, kabilang si Guning. Agad siyang pumunta kay Cao Wenshin at sinabing, "I'm so sorry. Hindi ko sinasadya." Pagkasabi nito, hinailan niya ang kaliwang braso ni Cao Wenshin at ibinalik ang balikat sa normal nitong posisyon. Ayos lang. Walang pakialam si Cao Wenshin, dahil alam niyang hindi sinasadya ni Guning na saktan siya. At hindi maiiwasang masaktan sa away. Ayos ka lang. Si Tang Jakay at Tang Haifeng ay tumakbo sa kanila at nagtanong. Ayos lang ako. Hindi maiiwasang masaktan sa away. Paliwanag ni Cao Wenshin, dahil ayaw niyang sisihin ang iba si Guning. Naunawaan iyon ni Tang Haifeng at Tang Jakay, at walang sinisi si Guning. Guning, nabigo ako, sabi ni Cao Wenshin. Gayunpaman, ang galing mo talaga. Mayroon ka bang kung fu master bilang iyong guro o ano? Ngumiti si Guning. Oo. Mga ad ng Pub Future. Talaga, nagulat si Cao Wenshin. Ano ang ginagawa niya? Pwede ko ba siyang makilala? Namatay siya noong nakaraang taon, sabi ni Guning at mukhang malungkot. Ano? Nagulat si Cao Wenshin. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ako. Ayos lang. Hindi mo alam. Walang pakialam si Guning. Samantala, si Tang Yunfan ay naglakad papunta sa kanila, at ang kanyang paningin ay napunta kay Guning paminsan-minsan. Yunfan. Halika dito. Hayaan mong ipakilala kita, sabi ni Tang Yunfan, at hinayla si Guning sa gilid ni Tang Yunfan. Ito ang bago kong apo, si Guning. Nang tumayo si Tang Yunfan kasama si Guning, naisip ni Tang Haifeng na talagang magkahawig ang dalawa. Bumantong hininga siya at sinabing, well, hindi ko talaga maiwasang mapansin na magkakaibigan kayong dalawa. Nang marinig iyon, tumingin si Tang Yunfan sa mukha ni Guning, at medyo na-distract siya. Sumulyap din si Cao Wenshin sa pagitan ni Tang Yunfan at Guning. Siya ay nagkaroon ng parehong ideya. Totoo iyon, gulat na sabi ni Cao Wenshin. Bagamat sinabi sa kanya ni Tang Haifeng na si Guning ay lubos na kahawig ng isang batang Tang Yunfan, siya ay masyadong bata noong panahong iyon, kaya wala siyang gaanong impresyon.
Gayunpaman, nang sabay na lumitaw sina Tang Yunfan at Guning, ang kanilang mga tampok ay magkatulad. Talaga. Kung kasal si Tito, maniniwala ako na si Guning ay anak ng tiyuhin, sabi ni Tang Jakay. Anak na babae. Nang marinig ang salita, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Tang Yunfan, at naramdaman niya ang lalong lumalagong intimacy kay Guning, na nagpaisip sa kanyang sarili na marahil ay may koneksyon sa pagitan nila ni Guning. Lolo, si Guning ba ay iyong illegitimate na anak? Biglang nagkaroon ng malikot na hula si Cao Wenshin. Baliw ka ba? Hinampas ni Tang Haifeng si Cao Wenshin gamit ang kanyang saklay, ngunit mabilis na lumayo si Cao Wenshin. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Nagbibiro lang ako, nagtalo si Cao Wenshin. Sa tingin mo ba nakakatawa? Galit si Tang Haifeng. Napagtanto din ni Cao Wenshin na hindi niya dapat sinabi iyon, kaya nanatili siyang tahimik pagkatapos. Girl Gu, huwag kang mag-isip. Nagbibiro lang si Zin, sabi ni Tang Haifeng kay Guning. Ayos lang, walang pakialam si Guning. Nang makitang hindi galit si Guning, gumaan ang loob ni Tang Yunfan, pagkatapos ay ipinakilala niya si Tang Yunfan kay Guning. Ito ang Tito Yunfan mo. Ikinagagalak kong makilala ka, sabi ni Guning. Hay, mahinang sabi ni Tang Yunfan. Biglang naramdaman ni Tang Yunfan ang matinding sakit sa kanyang ulo. Yunfan, anong problema? Kinabahan si Tang Haifeng. Ang sekretarya ni Tang Yunfan na si Quan Mingkai, na naglalakad sa likuran niya, ay agad na tumakbo at binuksan ang kanyang portfolio upang kunin ang gamot. Si Quan Mingkai ay anak ni Quan Boang at may ganap na katapatan sa pamilya Tang, kaya siya ang naging pinakamalapit na katulong ni Tang Yunfan. Gayunpaman, bago inilabas ni Quan Mingkai ang gamot, humakbang si Guning at direktang minasahe ang mga templo ni Tang Yunfan gamit ang kanyang mga kamay. Panay ang pagkuskus niya, ngunit lihim na inilagay ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Tang Yunfan. Ano? Napatulala si Quan Mingkai, at hindi alam kung ano ang nangyayari. Itinaas niya ang gamot sa harap ni Tang Haifeng ngunit napatigil siya. Sandali, sabi ni Tang Haifeng. Bagamat alam ng lahat na may espesyal na paraan ng masahe si Guning, hindi nila maiwasang magduda sa epekto nito. Mga ad ng pub future. Naramdaman ni Tang Yunfan ang pagdaloy ng lamig sa kanyang ulo, at hindi nagtagal ay naibsan ang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa normal. Binuksan ni Tang Yunfan ang kanyang mga mata, nakatingin kay Guning na nasa harapan niya mismo. Pakiramdam niya ay napakalapit niya sa babaeng ito. Yunfan, anong nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Tang Haifeng na may pag-aalala. Wala akong nararamdamang sakit ngayon, sabi ni Tang Yunfan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Guning. Maraming salamat. You're welcome, sabi ni Guning na may banayad ng ngiti. Hindi pa nakikita ni Quan Mingkai ang mukha ni Guning hanggang ngayon, at nagulat siya nang makitang ang babaeng ito ay lubos na kahawig ng kanyang amo. I have some files to deal with, so babalik na ako sa kwarto ko. Mangyaring ipaalam sa akin kapag handa na ang hapunan, malamig na sabi ni Tang Yunfan, na parang hindi na niya kayang makasama pa sila. Sumunod naman sa kanya si Quan Mingkai. Girl Gu, huwag kang mag-isip. Lagi siyang ganyan, sabi ni Tang Haifeng kay Guning. Naiintindihan ko. Ayos lang, sabi ni Guning. Bakit biglang sumakit ang ulo ni Yunfan? At may dala siyang gamot. Tila, hindi ito ang unang pagkakataon. Siya ba? Labis na nag-aalala si Tang Haifeng. Lolo, hindi mo kailangang mag-alala. Ayos na si Uncle ngayon, sabi ni Guning. Nang marinig iyon at iniisip ang pambihirang kakayahan ni Guning, napahinga si Tang Haifeng. Kung nagawang pagalingin ni Guning ang kanyang sakit sa puso, dapat na madali ang sakit ng ulo ni Tang Yunfan. Wow, ate, ang galing mo. Sabi ni Tang Jakay na may paghanga. Ate, Diyosa ka ba sa katawan ng tao? Napakagaling mo sa kung fu at madali mo ring napagaling sina lolo at tito. Sabi ni Cao Wenshin. Mga ad ng pub future. Siguro, biro ni Guning. Haha,
hindi mo tatanggihan ang anumang papuri, di ba? Tumawa si Cao Wenshin. Gayunpaman, kailangan mong turuan ako ng ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkasabi niyan, hinayla ni Cao Wenshin si Guning, naglakad pabalik sa gitna ng bakuran, pumayag man si Guning o hindi. Si Guning, syempre, ay hindi tumutol. Mula nang ma-accident si Tang Yunfan 19 na taon na ang nakararaan, hindi pinagbabawalan ng pamilya Tang ang nakababatang henerasyon na magsanay ng kung fu. Sa halip, ang mga nakababatang henerasyon maliban kay Tang Jakay na hindi gaanong interesado sa kung fu. At nakikisali lamang dito, ay sinanay na mula sa pagkabata hanggang sa maprotektahan nila ang kanilang sarili kung maaaring mangyari sa kanila. Nagawa ni Cao Wenshin na lumaban sa 10 karaniwang tao ng mag-isa. Siya ay mas mahusay kaysa kay Chu Peihan. Naramdaman ni Guning na may mga taong patuloy na tumitingin sa kanya sa buong oras mula sa ikatlong palapag ng pangunahing buhay na gusali. Walang pag-aalinlangan, dapat itong si Tang Yunfan. Mabuti na lang at naramdaman pa rin ni Tang Yunfan na nakadikit kay Guning. Sa pag-aaral sa ikatlong palapag, si Tang Yunfan ay nakatayo sa tabi ng bintana. Sa kurtina, nakatitig siya sa magandang dalaga sa bakuran. Hindi siya malinaw sa kanyang ginagawa, ngunit ayaw din niyang magpahinga. Napansin ni Quan Mingkay na may mali sa kanyang amo, at marami rin siyang iniisip. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin iyon dahil hindi siya sigurado. Biglang-bigla, muling tinakpan ni Tang Yunfan ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay. Naisip ni Quan Mingkay na sumasakit na naman ang ulo niya at nagmamadaling nagtanong, "Boss, okay ka lang?" "Ayos lang ako. May kakaiba lang akong nararamdaman sa babaeng ito. Hindi ko alam kung bakit, pero may pagnanais akong lumapit sa kanya." Pagharap kay Quan Mingkay, hindi itinago ni Tang Yunfan ang kanyang tunay na nararamdaman. Si Quan Mingkay ang pinakakinausap ni Tang Yunfan sa pamilya Tang. Kahit si Tang Haifeng ay hindi kumpiyansa na mas kilala niya si Tang Yunfan kaysa kay Quan Mingkay. "Boss, posible bang may koneksyon talaga ang babae sa iyo? Pagkatapos ng lahat, nawalan ka ng 1 taon ng memorya. Posible bang nagkaroon ka ng anak sa isang babae sa taong iyon?" May ligaw na hula si Quan Mingkay. Bago lumitaw si Guning, walang sino man ang magkakaroon ng ideyang iyon, ngunit talagang kamukha ni Guning si Tang Yunfan, at nagsimulang maghula ang mga tao. Nang marinig iyon, nakikita ang katawan ni Tang Yunfan. Sa tuwing sumasakit ang ulo niya, may malabong imahe ng isang babae sa kanyang isipan. Bagamat hindi malinaw ang larawan, lubos nitong naapektuhan si Tang Yunfan at ginawa siyang tumanggi na magpakasal sa ibang babae. Noong nakaraan, si Tang Yunfan ay may ideya na ang malabong imahe ay maaaring may koneksyon sa kanya. Ngunit wala siyang anumang patunay. At ang imahe ay masyadong malabo upang maging totoo, ngunit ngayon, ang hitsura ni Guning ay nagpapaniwala kay Tang Yunfan na malamang na totoo ang sinabi ni Quan Mingkay. Dahil may pagdududa siya, malalaman niya ang totoo. Imbestigahan ang mga karanasan sa buhay ni Guning sa lalong madaling panahon. "Oo, boss," sagot ni Quan Mingkay. Pagkatapos ay tumawag siya at nag-order. Sa impluwensya ng pamilyang Tang, hindi magiging madali ang pag-iimbestiga sa isang tao. Nang pasado alas 6 ng gabi, pumasok ang kotse ng pamilya Cao sa gate ng engranding bahay ng pamilya Tang. Sina Cao Wenshin at Guning ay nagsasanay ng kung fu sa bakuran. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakikipagkompetensya sa isa't isa, ngunit tinuturuan ni Guning si Cao Wenshin. Nang makita ang eksena, ang mga magulang ni Cao Wenshin, sina Cao Ruowa at Tang Yunrong, ay parehong namangha. "Jesus! Ang babaeng nagtuturo kay Zin ay dapat na bagong apo ng aking ama, si Guning. Mas magaling pa siya sa kung fu kaysa kay Zin. Curious ako sa background niya," gulat na sabi ni Tang Yunrong. "Sa tingin ko siya ay dapat na sinanay ng propesyonal," sabi ni Cao Ruowa. Tila hindi simple ang dalagang ito. Wala ba talaga siyang ibang layunin nang magkaroon siya ng malapit na relasyon sa pamilyang Tang?
Bagamat nailigtas ni Guning ang buhay ni Tang Haifeng, at may utang sa kanya ang pamilya Tang. Hindi nila maitatanggi ang posibilidad na ginawa niya ito para sa kanyang sariling kapakanan. Siyempre, ayaw din isipin ni Cao Ruowa na masamang tao si Guning, ngunit kailangang mag-ingat. Kung gusto lang ni Guning na palawakin ang kanyang negosyo sa suporta ng pamilyang Tang, hanggat ito ay legal, hindi sila tatutol, dahil may utang sila sa kanya. Gayunpaman, kung ang layunin niya ay saktan ang pamilya Tang, hinding-hindi nila ito papayagan na mangyari. Huminto ang sasakyan ng pamilya Cao sa labas ng main living building. Bumaba sina Cao Ruowa at Tang Yunrong sa kotse, naglakad papunta kina Cao Wenshin at Guning. "Hay, tita at tito," sabi ni Tang Jakay. "Jakay, ang babaeng ito ba ay bagong apo ng lolo mo?" Tanong ni Tang Yunrong. "Oo," sagot ni Tang Jakay. Sa oras na ito, huminto rin sina Cao Wenshin at Guning. Hinayla ni Cao Wenshin si Guning, tumakbo papunta kina Cao Ruowa at Tang Yunrong. "Dad, Mom, hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito ay si Guning, ang bagong apo ni Lolo." Nang makita ang ugali ni Cao Wenshin, halatang gusto niya si Guning. Parehong nagulat sina Cao Ruowa at Tang Yunrong nang mapansin nila ang mukha ni Guning. Wow, magkamukha talaga sila. Biglang nagkaroon ng magandang impresyon si Tang Yunrong kay Guning. "Hawig mo talaga si Yunfan noong bata pa siya. Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Cao at Mrs. Cao." Magalang silang binati ni Guning. Hindi pa nila siya opisyal na itinuturing na miyembro ng kanilang pamilya, kaya hindi nararapat kung tawagin sila ni Guning na tito at tiya sa ngayon. Ang magandang asal ni Guning ay humanga rin sa kanila. "Mga ad ng pub future. Kinagagalak kong makilala ka rin." Masayang sabi ni Tang Yunrong. "Hay," mahinang sabi ni Cao Ruowa. Hindi ito dahil sa ayaw niya kay Guning, bagamat mayroon siyang mga hinala. Sa halip, siya ay palaging mukhang mahigpit. At kahit na may hinala siya kay Guning, hindi niya ito ipapakita sa kanyang mukha. Sa totoo lang, lubos na naunawaan ni Guning na hindi pa sila lubos na magtitiwala sa kanya, dahil estranghero pa rin siya sa kanila. Kung sila ay lubos na magtitiwala sa kanya dahil lamang sa nailigtas niya ang buhay ni Tang Haifeng, sila ay masyadong walang muwang upang maging matagumpay sa pamilya. Magalang na ang pakikitungo nila sa kanya ngayon dahil wala pa siyang nagawang masama sa pamilya Tang. Ngunit imposible para sa kanila na same time na itinuring siya bilang miyembro ng kanilang pamilya sa napakaikling panahon. Gagawin nila ito nang malaman ni Tang Yunfan na siya ang kanyang biological na anak. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Guning. Dumidilim na. "Tara na sa loob," sabi ni Tang Yunrong bagamat gustong magpatuloy ni Cao Wenshin, "huli na." Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa End of Euro Else 1N. Hinawakan ni direktang si Cao Wenshin ang balikat ni Guning at sinabing, "Ate, bakit hindi ka sumama sa akin para magsaya ngayong gabi?" "Saan?" "Sasamahan kita," tuwang-tuwang tanong ni Tang Jakay. "Namimili lang, tumatambay sa kalye, kumakain ng merienda o kung anuman," sabi ni Cao Wenshin at binigyan si Tang Jakay ng nakakaalam na sulyap. Agad na naunawaan ni Tang Jakay kung saan talaga pupunta si Cao Wenshin ngayong gabi, at mas nasasabik siya noon. "Mukhang maganda. Maaari akong maging driver mo," sabi ni Tang Jakay. Si Guning, sa kabilang banda, ay walang ideya kung saan sila magsasaya ngayong gabi, ngunit wala siyang pakialam. Dahil good mood silang lahat ngayon, hindi masamang makipag-hangout sa kanila. Hindi nagtagal, umuwi si Tang Yunhang at ang kanyang asawang si Jiang Liwen. Nang makita nila si Guning, pareho sila ng reaksyon ng iba. "Oh, dapat ikaw si Guning." Ngumiti si Jiang Liwen. "Natutuwa akong makilala ka." "Oo, ako si Guning." Tumayo kaagad si Guning at binati sila. "Mga ad ng pub future. Bueno, narinig namin ang tungkol sa ginawa mo, at napakahusay mo sa murang edad. Muli, maraming salamat sa pagliligtas sa aking biyenan," sinseridad na sabi ni Jiang Liwen. "Ito ay kasiyahan ko, at sa tingin ko ay tadhana ang nagtagpo sa amin," sabi ni Guning.
Tama ka. Iyon ang tadhana. Tumawa si Jiang Liwan. At nagustuhan niya si Guning mula sa kanyang puso ngayon, napakaganda, mabait at matalino si Guning, at gusto niyang magkaroon siya ng anak na katulad niya. Sa katunayan, noon pa man ay gusto na ni Jiang Liwan ang isang anak na babae. Ngunit sa kasamaang palad, nang ipanganak niya si Tang Jiakai at ang kanyang kambal na kapatid, siya ay nasugatan at hindi na muling mabuntis. Kung si Cao Wenxin ay hindi ipinanganak sa Tang family, malamang na siya ay nag-ampon ng isang babae bilang kanyang anak. Halika rito, at maupo ka. Hinailan ni Jiang Liwan si Guning para maupo sa tabi niya, at pagkatapos ay nagsimulang makipag-chat kay Guning. Hindi pa handa ang pagkain, at hiniling ni Cao Ruowa kay Tang Yunhang na pag-usapan ang isang bagay sa itaas. Nang dumating sila sa pag-aaral ni Tang Yunhang, sinabi ni Cao Ruowa kay Tang Yunhang ang kanyang mga hinala kay Guning. Wala siyang intensyon na pukawin ang mga bagay-bagay, ngunit pinaalalahanan lang si Tang Yunhang na mag-ingat. Talagang may ideya si Tang Yunhang kay Cao Ruowa. Hindi siya naniniwalang mabait lang si Guning at wala rin siyang ibang layunin. Kaya magalang ang pakikitungo niya sa kanya hanggang sa mahuli siyang gumagawa ng mga nakakapinsalang bagay. Sa tingin mo kailangan ba natin siyang imbestigahan? Tanong ni Cao Ruowa. Parang hindi naman. Kung ayaw niya tayong saktan, magiging bastos kung iimbestigahan natin siya sa likod niya, ngunit kailangan nating mag-ingat, sabi ni Tang Yunhang. Sumang-ayon si Cao Ruowa. Nang oras na ng hapunan, nagkukumpulan silang lahat sa dining hall. Si Guning ay inayos na umupo ni Tang Haifeng. Sa totoo lang, walang alituntunin para sa pamilya Tang na maupo ayon sa pagkakasunod-sunod, at walang pag-iisip kung sino ang kasama kung kani-kanino. Bago sila nagsimulang magsaya sa hapunan, seryosong sinabi ni Tang Haifeng, "I bet na alam na ng lahat ang tungkol kay Girl Go. Niyaya ko siyang bisitahin ako sa bahay para makilala mo rin siya. Mula ngayon, miyembro na siya ng aming pamilya at ituturo namin siya bilang aming pamilya." Nang marinig iyon, lahat ay sumang-ayon, at walang sino man ang hindi nasisiyahan. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Tang Haifeng ang kanyang pamilya kay Guning. Girl Gu, ito si Tang Yunrong, ang aking panganay na anak, at ito si Cao Ruowa, ang kanyang asawa. Si Tang Yunhang ang aking panganay na anak, at si Jiang Liwan ang kanyang asawa. Si Tang Yunfan ang aking nakababatang anak. Lahat sila mga tito at titirahin mo ngayon. Si Cao Wenjon ay miyembro din ng pamilya Cao, ngunit siya ay abala ngayon, kaya siya ay wala. Si Jiakai ay may kambal na kapatid na tinatawag na Tang Jiayang. Nag-aaral siya sa ibang bansa. Pagkatapos ng pagpapakilala, tumayo si Guning at binati sila. Sobrang saya ko na maging pamilya ko kayong lahat, at Happy New Year sa lahat. Maligayang bagong taon, sabay nilang sabi. Ito ay pista ng bagong taon at tiyak na kailangan mong bigyan ng regalo sa bagong taon, unang sabi ni Jiang Liwan, at naglabas ng isang dokumento mula sa kanyang handbag. Ningning, ito ay para sa isang villa sa Wafu Hills. Ibigay kunin ito bilang regalo sa bagong taon namin at ng iyong panganay na tiyuhin, pati na rin ang unang regalo sa pagkikita para sa iyo. Kung hindi ka sanay na manatili sa lumang na ito pagdating mo sa CTB sa bahay na darating, maaari kang manatili sa villa. Medyo nabigla si Guning, at hindi niya ito agad kinuha. Wow, masyadong maluho. Ningning, kunin mo na lang. Katabi ko lang ang villa na ito, para magkapit-bahay tayo. Hinikayat ni Cao Wenxin. Pero, bagamat ang pamilyang Tang ay ang pinakamalaking pamilya sa CTB, at ang isang villa ay wala para sa kanila. Napakataas ng presyo ng bahay sa CTB at ang isang villa sa downtown ay hindi bababa sa 12 ng milyong yuan. Bilang. Tanggapin mo na. Pamilya tayo, di ba? Sabi ni Jiang Liwan. Hindi alam ni Guning kung paano tatanggihan kaya tinanggap niya ito sa huli. Maraming salamat. Pagkatapos nito, inilabas ni Tang Yunrong ang kanyang regalo. Ningning, ito ang regalo namin ng tito mo. Dahil may villa ka na, kailangan mo ng sasakyan. Nakaparada ang sasakyan sa villa. Maraming salamat.
Walang dahilan si Guning para tanggapin si Kauruwa at ang kanyang asawa, dahil tinanggap na niya ang regalo mula kay Tang Yunhang at sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang mga papel sa file. Isa itong Lamborghini na higit sa higit 10 milyong yuan. At pagkatapos, turn na ni Tang Yunfan. Naglabas siya ng pulang sobra at sinabing, Happy New Year. Bagamat tila malamig siya gaya ng dati, kakaiba ang kanyang tunog. Salamat. Kinuha ito ni Guning. Ginamit niya ang kanyang jade eyes, at may nakita siyang black card sa loob. OMG. Ang tatay niya talaga ang pinakamayaman sa pamilya. Siguro dahil si Tang Yunfan ay biolohikal na ama ni Guning, si Guning ay hindi naging komportable sa pagtanggap ng card. Matapos matanggap ang lahat ng mga regalo, oras na para ibigay ni Guning ang kanya. Well, naghanda din ako ng New Year gifts para sa inyong lahat. Mangyaring maghintay ng 1 segundo. Pagkasabi nun ay umalis na siya sa hapagkainin para sa mga regalo niya. Bagamat sila ay masyadong mayaman para wala silang anumang bagay, sila ay interesado sa mga regalo ni Guning. Pagkatapos ay kinuha ni Guning ang isang malaking kahon mula sa kanyang malita at inilapag ito sa mesa. Pagkatapos, isa-isa niyang inilabas ang mga regalo. Wala akong masyadong alam sa mga gusto mo, at mayroon lang ako ay jade, kaya lahat ng regalo ko ay jade, sabi ni Guning. Una niyang binigyan si Tang Haifeng ng isang kahon. Para ito kay Lolo, at sana magustuhan mo. Bagamat alam ng lahat na maraming jade si Guning, napakamahal ng jade bilang regalo, lalo na mula sa isang batang babae. Ako. Hindi ba binigay mo na sa akin ang Sun kay Camel? Medyo nagulat si Tang Haifeng. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pangalawang regalo sa bagong taon. Nang marinig ang tungkol sa Sankay na kamelyo, namangha ang lahat, dahil kilala ito sa pambihira at mataas na presyo nito. Talagang mapagbigay si Guning. Ngumiti si Guning, ngunit hindi nagsalita at inilagay ang kahon sa harap ni Tang Haifeng. Binuksan ito ni Tang Haifeng at nagulat siya. Sa loob ng kahon ay isang pares ng ulo ng leon na gawa sa King's Green Jade na may mga pattern ng kilin. Ito ay ang King's Green. Si Tang Haifeng ay lubos na namangha. Ang pares ng Jade Lion Head na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 40 milyong yuan. Ipinadala ni Guning si Master Leng the King's Green Jade, kaya syempre hindi siya magdadalawang isip na ibigay sa sarili niyang lolo ang pinakamagandang jade na mayroon siya. Bagamat wala siyang gaanong King's Green Jade, sapat na iyon para gumawa ng ilang maliliit na bagay. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig na iyon ay ang King's Green, ang iba pang mga tao sa paligid ng mesa ay namangha rin. Walang inaasahan na magbibigay si Guning ng ganoon kamahal. Regalo. Pagkatapos nito, naglabas si Guning ng isa pang 3 kahon at inilagay ito sa harap ni na Tang Yunfan, Tang Yunhang at Kauruwa. Ang sa iyo ay hindi kasing galing ng kay Lolo. Please don't mind. Ang mga lalaki ay umikot sa kanilang mga mata sa gulat. Dahil napagtanto nila na ang kanilang mga regalo ay kailangang maging mahalaga din. At nakaramdam ng kaunting pagkakasala sa pagtanggap ng gayong mamahaling mga regalo mula sa nakababatang henerasyon. Sabay-sabay nilang binuksan ang kanilang mga regalo, at may pisyo, isa, na kasing laki ng kamao sa kanilang mga kahon. Ang walang kamali-mali jade ay maliwanag na parang salamin. Ito ay jade ng Old Pit Glass type. Bagamat hindi ito kasing bihira ng King's Green, nagkakahalaga din ito ng 12 milyong yuan. Kaunti lang ang alam nila tungkol sa jade, ngunit pamilyar dito si Tang Haifeng. The moment he saw the pisyo, nagtaas siya ng boses sa gulat. Oh, ito ay jade ng lumang pit na uri ng salamin. At pagkatapos ay nakuha ni Tang Jakay ang kanyang regalo sa bagong taon na isa ring jade accessory ng Old Pit Glass type, ngunit ang kanya ay hindi kasing laki ng mga tiyuhin. Ang bawat isa sa mga babae sa silid, kabilang si Cao Wenshin, ay nakatanggap ng isang buong set ng jade jewelry na binubuo ng isang pares ng hikaw, jade pendant, isang pares ng bracelets at isang singsing. Ang bawat set ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong yuan.
Maging ang pamilya Tang ay nabigla sa presyo nito. Nang makitang nabigla pa rin sila ay nagbiro si Guning. Well, hindi naman ako nagiging generous para sa wala. Magbubukas ako ng isang sangay ng alahas sa lungsod B sa malapit na hinaharap, at kailangan ninyong i-advertise ito para sa akin, tulad ng sa isang party o isang bola o iba pa. At kailangan mo ring banggitin ang tatak, Jade Beauty Jewelry. Maraming sinabi si Guning na may labis na pananalita ng katawan, na ikinatuwa ng lahat. Siyempre, naunawaan nila na nagbibiro lang si Guning at hinihikayat silang tanggapin ang mga regalo. Gustong-gusto ng mga babae ang mga alahas, at walang sino man sa kanila ang maaaring maglagay nito. Ito ay hindi dahil hindi nila ito kayang bilhin, ngunit dahil napakahirap na makahanap ng mataas na kalidad na jade, at magagandang disenyo. Ang mga regalo ni Guning ay eksaktong nasiyahan sa kanilang mga pangangailangan. Maging si Cao Wenshin na hindi kailanman nagsuot ng alahas ay nasobrahan sa pulang dugo na jade na alahas. Gusto niya ang maliwanag at pulang kulay. Walang problema, i-advertise ko ito para sa iyo. Ngumiti si Jiang Liwen. Ako rin, sabi ni Tang Yunrong. Ako ang gagawa ng advertising para sa iyo. Kung kailangan mo ng brand ambassador, makukuha ko ang pinakasikat na bituin sa Tanghuang Group para gawin ito ng libre, sabi ni Tang Yunfan. Ang pamilyang Tang ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng entertainment at media, kaya naging maimpluwensyahan ito sa advertising at promosyon. 70% ng mga bituin na nakakuha ng suporta ng Tanghuang ay naging sikat sa lalong madaling panahon. Nagulat ang iba sa proposal ni Tang Yunfan, ngunit lahat sila ay sumang-ayon sa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat sa tulong ninyo, sabi ni Guning. Nako, naghanda na rin ako ng mga regalo para sa dalawang kuya although wala sila. Ang sa kanila ay kapareho ng kay Jakay. At ngayon, mag-toast tayo. Nagmungkahi si Tang Yunfan. Ay, itinaas ng lahat ang kanilang salamin. Sabay silang nasiyahan sa hapunan. Maging si Tang Yunfan na palaging tahimik ay nakikipag-usap kay Guning paminsan-minsan, na ikinagulat ng lahat sa paligid nila. Gustong sabihin ni Tang Haifeng na maaaring ituring ni Tang Yunfan si Guning bilang kanyang sariling anak, ngunit hindi niya ito sinabi. Mas mabuting pag-usapan nila ito ng pribado. Kung sasabihin ito ni Tang Haifeng ngayon at tumanggi si Tang Yunfan, mapapahiya si Guning. Pagkatapos ng hapunan, casual silang nag-uusap sa front hall. Ilang sandali pa, hinimok ni Cao Wenshin si Guning na sumama sa kanya, kaya nagpaalam si Guning sa iba at umalis dala ang kanyang malita. Inimbitahan ni Tang Yunhang at ng kanyang asawa si Guning na manatili sa lumang bahay ng pamilya Tang para sa gabi, ngunit tumanggi si Guning. Hindi sila nagpumilit, ngunit sinabi sa kanya na bisitahin siya muli kung may oras siya. Nang mawala si Guning, sinabi ni Tang Haifeng kay Tang Yunfan, sa palagay ko ay mabuting babae si Girl Go, at mahal na mahal ko siya, kaya kinuha ko siya bilang sarili kong apo. Sa tingin ko ay nagkaayos din kayong dalawa ngayon. Naisip mo bang kunin siya bilang sarili mong anak? Hindi ngayon, sabi ni Tang Yunfan. Hindi siya sumang-ayon, ni hindi sumasang-ayon, dahil gusto niyang maghintay hanggang malaman niya ang karanasan ni Guning sa buhay. Dahil sinabi ni Tang Yunfan, hindi na nagsalita pa si Tang Haifeng. Si Tang Jakay ang nagmaneho kina Cao Wenshin at Guning. Naiwan ang kotse ni Cao Wenshin sa lumang bahay ng pamilya Tang. Plano niyang kunin ito bukas. Wenshin, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Guning. Ang Earth Nightclub, sabi ni Cao Wenshin. Ito ay isang high-end na entertainment place na may boxing, karaoke, games, casino at iba pa, pero pinaka-interesado ako sa boxing at mga laro, at magsisimula ang boxing match sa 10 p.m. Darating tayo doon mga 9 p.m., para maglaro muna tayo. Mga ad ng Pub Future. Para sa mga laro, hindi interesado si Guning, ngunit gusto niyang subukan ang casino, dahil mayroon siyang Jade Eyes. Ano ang background ng Earth Nightclub? Maghihiganti ba sila sa mga nanalo ng sobra? Narinig ko na masama at madumi sa casino, sabi ni Guning.
Ang Earth Nightclub ay pinamamahalaan ng Kiringang na isa sa 2 pinakamakapangyarihang gang sa bansang ito. Wala pa akong naririnig na anumang paghihiganti, ngunit kaunti lang ang alam ko tungkol sa mga detalye, sabi ni Cao Wenshin. Hindi nagtiwala si Guning sa mga industriya ng gang, ngunit dahil nandito na siya, nakakahiya kung hindi siya mananalo ng pera. Habang sila ay nasa daan, tinawag ni Leng Xiaoteng si Guning. Sinaksak ni Guning ang kanyang earphones bago niya sinagot ang tawag, dahil ayaw niyang marinig ni Cao Wenshin at Tang Jiakai ang kanilang pag-uusap. Sino ta? Kailangan bang maging napakahiwaga mo? Pang-aasar ni Cao Wenshin. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Hindi siya pinansin ni Guning. Hay! Ningning, anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Leng Xiaoteng. Kakatapos ko lang maghapunan, kasama ko ang isang nakatatandang kapatid na babae at kapatid na lalaki. Ikaw naman, tanong ni Guning. Namimiss mo ba ako? Biglang tanong ni Leng Xiaoteng. Natulala si Guning sa isang segundo. Ito ang unang pagkakataon na tinanong siya ni Leng Xiaoteng ng ganoon. Siyempre, namimiss niya si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, sina Cao Wenshin at Tang Jiakai ay nasa sasakyan din, kaya nahihiya siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman sa harap nila. Hindi siya pinilit ni Leng Xiaoteng na sabihin ang gusto niyang marinig ngunit direktang sinabi sa kanya, I miss you. Miss na kita. Lipad ako sa kabisera bukas para may gawin, sabi ni Guning. Sunduin kita sa airport kung ganoon, excited na sabi ni Leng Xiaoteng. Malaki, sagot ni Guning. Ilang sandali pa silang nag-usap bago ibinaba ang tawag. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na hindi comfortable para kay Guning na sagutin ang kanyang tawag ngayon, kaya nagpasya siyang huwag na itong abalahin. Mga ad ng Pub Future. Ha, dapat boyfriend mo yan. Mukhang in love ka, sabi ni Cao Wenshin. Oo, sabi ni Guning. Hindi pwede. Ilang taon ka na. Hindi makapaniwala si Tang Jiakai na may boyfriend na si Guning sa ganoon. Murang edad. May boyfriend ka na sa edad na 18. Ngayon nakakaramdam ako ng kaawa-awa na single pa rin ako sa edad na 23, sabi ni Cao Wenshin. Ningning, hindi ba naaapektuhan ng relasyon mo ang pag-aaral mo? Tanong ni Tang Jiakai na may pag-aalala. Hindi, sabi ni Guning. Makakatagal kaya? Total bata ka pa, tanong ni Cao Wenshin na may pag-aalala. Nag-aalala siya na baka lokohin o masaktan si Guning. Well, malamang hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin kong oo, ngunit sa tingin ko siya ang aking mister. Right, at siya ay may parehong ideya. Gayunpaman, kung maglakas loob siyang lokohin ako balang araw, sisirain ko siya ng personal, madaling sabi ni Guning ngunit natakot sina Tang Jiakai at Cao Wenshin. Napakahusay ni Guning sa kung fu. Kung talagang pinagtaksilan siya ng lalaki, paano niya ito sisirain? Sa totoo lang, hindi pa kayang talunin ni Guning si Leng Xiaoteng sa isang laban, ngunit ang kalamangan niya ay ang kanyang magic power. Gaano man siya kalubhan na nasugatan, kaya niyang gamutin ang sarili gamit ang kanyang kapangyarihan. Bagamat maaari pa siyang mamatay, tiwala siya na kaya niyang talunin si Leng Xiaoteng bago tuluyang maubos ang kanyang kapangyarihan. Samantala, tiyak na ayaw niyang mangyari ito, ngunit pinakaayaw niya ang pagtataksil. Hindi naging madali para sa kanya na magtiwala kay Leng Xiaoteng sa panahon na ito. Kaya't kung si Leng Xiaoteng ay nangahas na ipagkanulo siya, sigurado siya na talagang sisirain siya nito. Ningning, ang galing mo, at hindi naman simple ang boyfriend mo, di ba? Anong ginagawa niya? Tanong ni Cao Wenshin. Siya ay mahusay din, at siya ay isang opisyal ng militar, sabi ni Guning. Oh, opisyal ng militar. Sabay-sabay na lumiwanag ang mga mata ni Cao Wenshin. Siya ay humanga sa mga opisyal ng militar mula pa noong siya ay bata, at gusto rin niyang sumali sa hukbo. Sa kasamaang palad, hindi sumang-ayon ang kanyang pamilya. Gustong tanungin ni Cao Wenshin ang titulo ng nobyo ni Guning, ngunit hindi niya ito sinabi dahil sa tingin niya ay hindi ito magalang. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Earth Nightclub. Ang Earth Nightclub ay hindi lamang malaki,
ngunit pinalamutian din ng marangyang. Ang boxing ay nasa underground floor. Ang reception hall ay nasa unang palapag, ang karaoke bar ay nasa ikalawa at ikatlong palapag, ang game room ay nasa ikatlo at ikaapat na palapag, at ang kasino ay nasa ikaapat at ikalimang palapag. Mayroon ding iba pang uri ng libangan sa mga palapag sa itaas. Diretso silang naglakad papunta sa game room. Sa ikalawang palapag, mayroong iba't ibang uri ng mga game machine, tulad ng mga arcade game at iba pa, na ikinamangha ni Guning. Super sikip din at lahat ay nagtatalo o nagsasalita ng malakas. Iisipin siguro ng mga taong unang pumunta dito na sobrang ingay.